Magulo ang umaga sa mansyon ng mga Villaverde. Sa ikalawang palapag ng mansyon, may sumisigaw na boses ng mga bata. Mommy! Si Miggy po! Ginawang maskara na naman yung tibak panty mo! What? Bumuntong hininga si Princess Villaverde, 28 anyos na workaholic businesswoman, perfectionist, and certified neat freak single mom. Bakit panty ko na naman? Sigaw ni Princess. Hirap talaga siyang alagaan ng malapit na mag-anim na taong gulang na kambala. Samantalang sa labas ng bintana, may isang itim na SUV ang bagong dating. Nataranta si Princess nang bigla na lamang nagsitakbuhan ng kambal na anak pababa ng hagdan upang lumabas dahilan kung bakit nagmadali siyang sundan ng mga ito. Misha! Habulin mo ko! Sigaw ni Miggy. Miggy! Tanggalin mong panty ni Mami! Pakiusap ni Princess sa anak. Talagang feel na feel ang maskara nito. Subalit natigilan lamang siya nang bumukas ang pinto ng SUV at bumungad na lalaking matangkad, maitim ang buhok at nakaitim na polo na hapit sa matikas na katawan. Sa isang iglap, tila bumagal ang paligid. Tumama sa liwanag ng araw ang badge sa dibdib nito. Villaverde Security Detail. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, ay naunahan na siya ng anak. OMG! He's so pogi, Mommy! Sigaw ni Misha at tinuro pa ang lalaki. Subalit si Miggy ay huli na nakapag-react at sumalpok na sa binti ng lalaki. Aray ko! Saad ni Miggy at napahawak sa noo. Mabilis na yumuko ang lalaki at inalalayan si Miggy habang nagpipigil ng tawa. Tsaka lamang na-realize si Princess ang suot na maskara ng anak. Hey, easy there, little man. Gusto ko maskara mo. Malambot pero baritono ang tinig nito. Kumabog agad ang dibdib ni Princess. I'm Spider-Man! Saad ni Miggy kaya namula si Princess. Lumapit siya, hingal at may halong iritasyon nang maingat niyang tinanggal ang mga panty sa ulo ng anak. I am so sorry, napakakulit kasi nila. Ngunit naputol ang mga salita niya na magtama ang kanilang mga mata. Parang tinamaan siya na matinding deja vu dahil sa kulay abo nitong mga mata. Maliban sa kambal ko mga anak, ay isa lang ang kilala ko na may kulay abong mga mata. Ngunit matagal ko nang isinumpa na lalaking yun. Malamig at puno ng tampong bulong sa isipan ni Princess. Good morning, Miss Villaverde. Barito ng bati nito. Ang pamilyar na anyo, antikas, ang paraan ng pagkakahawak ng lalaki sa anak niya, parang tila may pananabik. Hindi maaari. Imposibleng. Ito ang ex-fiancé ko. Anya sa kanyang isipan. Mommy, I think he's your Mr. Right na. Pwede po bang pakasalan mo ng mami ko? Tanong ni Misha kaya nanlaki ang mga mata ni Princess. Puno ng lalim at misteryo ang titig ni Prince. Misha? Saway ni Princess sa anak. Ma'am Princess Villaverde? Tanong ng lalaki, seryoso ang mukha. Ako po si Prince Bueno, 32 years old and I was assigned as your personal security detail. Bilin po yan na yumaong ama niyo bago siya pumanaw. Natigilan si Princess. Ngayon ka lang darating bilang security? My father's been gone for almost a year. Hindi na kita kailangan. Maayos na kami't matagal nang nananahimik matapos mamatay si Dad dahil sa politika. Bahagyang yumuko si Prince. Delayed ang utos, Ma'am Villaverde. Confidential ang lahat. I was under mission overseas, pero bago siya namatay, ipinangako ko sa senador na babantayan ko kayo at ang mga anak ninyo. Alam ko wala na kayo sa panganib subalit gusto ko ring tuparin ang pangarap ko sa ama niyo. Natahimik si Princess, ngunit mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa sinabi nito, kundi sa boses. Sa bawat bigkas ng salita, ramdam niyang pamilyar na init. Ang tinig na minsan ay bumulong sa kanya ng mga pangakong tila isinulat lamang sa hangin. Hindi pwedeng siya yun. Iba ang mukha ng lalaking to. Mukhang manyakis. Pagkausap niya muli sa kanyang sarili. Prince Bueno, mahina sambit niya. Oh, Captain Prince. Nagtagal ang tingin ng lalaki sa kanya sa kabahagyang umiti. You can call me anything you want. Sir, you look handsome po. Can you be our daddy? Can we call you daddy? Sabi po kasi pwede ka naming tawagin anything we want.
Daddy po gusto naming itawag sa'yo. Okay lang po. Tanong muli ni Misha dahilan kung bakit natigilan si Princess. Bumalating ang kakaibang kasiyahan sa puso ni Prince dahil sa sinabi ni Misha. Yes po, sir. Tama si Misha. Si Mami po kasi wala na yatang balak na hanapan kami ng daddy. Kaya kami na lang ang hahanap para sa kanya. Inosenteng sa Ate Miggy. Nang marinig ni Princess ang sinabi ng anak, tila bigla siya nahiya. Misha, Miggy, tumigil nga kayong dalawa sa kalokohan ninyo. Singhal niya sa mga anak, pilit pinipigilan ng pamumula ng pisngi. We do not ask strangers to be your daddy. Ngumisi lang ang lalaki. Okay lang madam, mga bata lang sila at for sure, sabik lang sila sa ama. Masamang tumingin si Princess dahil sa tawag at sinabi sa kanya ni Prince na para bang kilala siya nito. Mommy, he can be our daddy po. Okay lang sa kanya. Pagsasabay pa ni Miggy sa kakambal nitong si Misha. Okay lang kung gusto niyo akong maging daddy. Nakangiting wika ni Prince. Napatira si Princess na parang natamaan ng kidlat, lalo nang marinig niya ang mapanghas sa tawa ni Prince. Nagtaas ng kilay si Princess, nangingibabaw sa mukhang inis. Mr. Bueno, salamat sa offer mo. Pero hindi ko kailangan ng bodyguard at lalong hindi ko kailangan ng ama para sa mga anak ko. Mariin yan sambit habang tinataasan nito ng kilay. Napakamot lang ng batok si Prince, tila hindi naapektuhan sa malamig na tono ng babae. Pasensya ka na, ngunit sumusunod lamang ako sa pangako ko. Anito na tila tinatarayan pa siya. Excuse me? Nanlaki ang mga mata ni Princess. Hindi na kailangan. Pero gusto ko. Sagot ni Prince, nakapamulsa at may bahid ng ngiti sa labi. Kasi sabi ng mga bata, gusto na raw nila akong maging daddy. Baka matagal na rin sila naghihintay na lalaking pwedeng tumulong sa'yo, di ba? Isa pa, hindi mo kailangang bayaran. Free ang service ko. Napatigil si Princess, napahinga na malalim, pero agad ding binalik ang tikas ng boses. Hindi mo kailangang intindihin ng mga anak ko. Kaya ko silang palakihin mag-isa. Hindi ako tulad ng ibang babaeng kailangan ng lalaking aakay sa kanila. At isa pa, kayang-kaya kong bayaran ng serbisyo mo. Bahagyan tumigas ang panga ni Prince. I didn't mean to offend you, ma'am. Biro lang yun. Pero may kakaiban lalim sa tono. Parang may bigat sa bawat salita. Kung gusto mo talaga magtagal bilang bodyguard ko, patuloy ni Princess. Mas mabuting tandaan mo kung nasa ng linya sa pagitan nating dalawa. I am your boss, Mr. Bueno, not your ex-fiancé. Bulong ni Prince pero sapat para marinig ni Princess. Napatigil siya tila nabingi, parang tinamaan ng kidlat. Ano sinabi mo? Gumisi lang ito, pilit pinapawi ang tensyon. Sabi ko po, not your ex. I mean, yes, of course, you're my boss, ma'am. Pero sa mga mata nito, may bakas ng panunukso at nanlihim na mas malalim pa. Napasingap si Princess. Ramdam ang biglang pagabog ng kanyang dibdib. Kung ganyan ka magbiro, Mr. Bueno, baka hindi ka magtagal dito. Ngumiti si Prince, tumuwid ang tindig. Don't worry, ma'am. Alam ko magtatagal ako. Nandito na ako para manatili. Huminga siya ng malalim. Kung gusto mong manatili dito bilang bodyguard, make sure you follow my rules. No flirting. Copy that, ma'am. Sagot ni Prince, pero habang tumatalikod siya, narinig niya pa itong bumulong. Paano kung mahalin mo ulit ako? Ha? Nakakunot na tanong ni Princess. Ngumisi si Prince, nagtaas ng kilay. Nothing. At doon alam ni Princess, delikado na naman siya, lalo ang kanyang puso. Kinabukasan ay sinubok agad ni Prince ang pasensya ni Princess. Sa gate, tahimik na nakatayo si Prince. Good morning, Ma'am Princess Villaverde. Malalim ang boses nito, kalmado pero may halong autoridad. Just call me Ma'am Princess. Sagot niya sabay taas ng kilay. Ngumiti lang ang lalaki ng bahagya. Copy that, Ma'am Princess. I'm Prince. Pagpapakilala nitong muli, napakurap siya. Excuse me, kilala kita, talaga? May kahulugan na tanong nito. Sa loob ng kotse, habang binabagtas nilang highway patungo sa kanyang trabaho, ramdam ang katahimikan. Pero hindi ito yung komportabling katahimikan. Ito yung tipo ng tahimik na puno ng tensyon. First day mo, no? Wala naman ako sa panganib kaya hindi mo na kailangan tumagal pa. Just leave. Huwi ka ni Princess.
Hindi niya alam pero tila kailangan niya itong itaboy. Alam ko po, pero nito nakaraan dahil nga sa kontrobersyal na pagkamatay ng ama niyo, nanganib ang privacy niyo kaya nandito ako para bantayan kayo. Nasa panganiban kayo wala. Uwi ka ni Prince. At nga pala, tinanong ko po sa guard kanina, sinabayan ko na rin silang palitan yung GPS system ng sasakyan niyo. Napakurap siya. You did that without asking me? Yes ma'am, better safe than sorry, especially for a beautiful businesswoman like you. May lambing na sabi nito. Medyo overqualified ka yata sa pagiging bodyguard. Bolero ka. Wika niya habang nakakross sa mga braso sa dibdib. Pagsapit ng tanghali, bumalik sila sa bahay. Naabutan nila ang dalawang bata na nakatayo sa sofa at nanonood ng cartoon habang may spaghetti sa sahig. Mga anak! Singhal ni Princess. Ano tong mga kalat na to? Ngunit bago pa siya makapagsermon, lumapit si Prince, kalmado lang at inabot ang tissue. Kinuha ang plato at ginawa para mag-magic trick ang paglilinis. In less than a minute, malinis na ulit ang sala. Wow! Sabi ni Miggy. Daddy Prince, parang may superpowers ka. Mas magaling ka pang mag-clean kaysa kay mommy. Gumitilan si Prince, umupo sa sofa at nagpatuloy. See, daddy material talaga ako. Tumigil na kayo sa kakulitan niyo Pagod si mami kaya wag niyo nang stressin pa. Tumili naman ang mga anak niya. Napahinto si Princess. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis. Ano to? Kapag si Prince nakikinig kayo? Tila nagtatampon tanong ni Princess. Usually, siya lang ang may ganoong comment sa mga anak. Pero ngayon, lahat ng mata ng kambal ay nakatutog sa lalaking ito, parang instant hero. Kinagabihan, habang si Prince ay nag-aayos ng sasakyan sa garahe, napadaan si Princess. Magtatanong sana siya tungkol sa schedule kinabukasan, pero napansin niyang may maliit na lamat sa braso nito. May pilat, luma pero halatang galing sa malalim na sugat. Saan mo nakuha ang lamat na yan? Tanong niya nagtataka. Ngumiti lang ito. Aksidente po dati, matagal na. Ngunit bago siya makaalis, napansin niyang isang maliit na metal tag na nakaipit sa dashboard. May nakaukit at tila posisyon ni Prince sa army. Napatingin siya rito. Sundalo at Prince rin ang pangalan ng ama ng mga anak ko. Kaya siguro nakakaramdam ako ng kirot kapag nakikita ko si Prince Bueno. Bulong niya sa kanyang isipan. Bodyguard ka nga lang ba talaga? Tanong niya. Mahina pero matalim ang tono. Tumigil si Prince. Binitiwan ng basahan sa kamay at marahang ngumiti. Depende ma'am, kung anong klaseng sagot ang gusto niyong marinig. Nakangisi nitong sagot. Tinitigan niya ito. For the first time, hindi niya alam kung dapat siyang matakot o matunaw. Sundalo ka. May kilala ka bang? Prince Japhet Ventura? Kinakabahan tanong ni Princess. Muling binigkas ang pangalan na lalaki nang iwan sa kanya sa mahabang panahon. Wala. Umiwas ang tingin sa kanya si Prince. Natawa si Princess. Bakit ko ba tinatanong sa iyong walang kwentang tao na yun? Nakita ni Princess na titig si Prince sa kanya na may halo-halong emosyon sa mukha. Huwag mo nang isipin ang katanungan ko. Saan ni Princess at tinalikuran ito. Samantalang napakuyom ng kamao si Prince dahil biglang bumigat ang kanyang damdamin. Tahimik ang sumunod na linggo sa mansyon ng mga Villaverde. Simula nang dumating si Prince, tila ba na bagong ihip ng hangin. At dating sobrang istrikto at tahimik na bahay ay biglang naging parang training camp, playground at comedy bar. Lahat sa iisang bubong. Mommy! Si Daddy Prince po niluluto yung hotdog gamit yung blowtorch! Sigaw ni Misha habang tumatakbo papunta sa kusina. What? Halos lumipad si Princess sa hagdan pababa. Pagdating niya roon, bumulaga sa kanya si Prince. Nakasuot ng apron na may nakasulat na Kiss the Cook Princess. Hawak ang maliit na torch at nakangiting parang walang ginagawang mali. Good morning ma'am. Bati nito, cool na cool. Quick stir lang po para may smoky flavor. Smoky? Halos tumaas ang kilay ni Princess sa kisame. Prince, kusina to, hindi itong science lab. Ngumiti lang ito. Sorry po ma'am. Nasanay lang sa field training. Gusto ko lang pong mapasarap ang hotdog ng mga bata. Hotdog lang yan. Hindi mission na kailangan mong gamitan ng kung ano-ano.
Inisasaad ni Princess. Nang dumating si Prince ay tila naging 3 ang anak niya. Ngunit bago pa niya ito masermonan ng tuluyan, tumili si Miggy. Ang sarap, Mommy! Lasang food sa restaurant! Napahinto si Princess. Tinikman niya ang isa at biglang natahimik. Napilitan siyang umamin. Okay, fine. Masarap nga. Ngumisi si Prince. So, pwede na ako magluto araw-araw? Depende. Sagot niya. Basta hindi ka manggugulo rito. Hindi na ako maghahatid ng gulo sa buhay mo, sis. Bulong ni Prince. Natigilan si Princess. Nagsisimula na siya magduda kay Prince. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Princess na may kakaibang epekto si Prince sa mga anak niya at sa puso niya. Dati, hirap siyang patulugin ng kambal. Pero ngayon, sumusunod ang mga ito kay Prince. Biglang may kumurot sa kanyang puso. Daddy Prince, bedtime story po! Sigaw ng kambal. At ayon si Prince, nakaupo sa gitna ng kama. Nagkukwento ng action version ng mga Disney princess, kumpleto sa sound effect at martial arts demonstration. Halatang nananabik silang dalawa sa iyo, Japet. Wika ni Princess sa kanyang isipan na para bang kinakausap ang lalaking nanakit sa kanya ng sobra. Tuwan-tuwa mga bata. Si Princess naman, nakasilip lang sa pinto. Hindi alam kung matutuwa o matatakot na baka lumaki ang mga anak niyang labis-labis ang pangungulila sa ama. Nang mapansin siya ni Prince, ngumiti ito. Ma'am, gusto niyo pong sumali? Pwede kayong maging mama princess na siyang yayakap sa prinsipe, sa story. Nagtaas siya ng kilay. Pas, baka ikaw mayakap ko na mahigpit sa leeg. Pakipot ang mami niyo. Bulong ni Prince sa kambal kaya nagsitawanan ng mga ito. Isang hapon, dumating sa bahay si Congressman Aldrin, isa sa mga manliligaw ni Princess. Nakabarong, may dalang bouquet at ngiting parang nasa campaign mode. Princess, bati nito. I hope I'm not disturbing you. Binibisita lang kita. Ang tagal na rin simula nang dumalaw ako rito. Nito, kilala bilang taga-suporta ng kanyang ama. Ngunit bago pa ito makalapit, sumulpot si Prince mula sa gilid. Nakaitim na shades at naka-earpiece, parang eksena sa pelikula. Sorry sir. Malamig na sabi niya na subukan ni Aldrin na lumapit. Security protocol. Hindi pwedeng lumapit ng less than 5 feet kay Ma'am Princess. Ha? Bakit? Magkakilala kami dalawa. Naguguluhan si Aldrin. I don't care. Tila nagsaselo sa sabi nito. Pero ako si Aldrin. Maliligaw niya at talaga? Hindi pa rin ako makakapayag na lumapit ka. Malamig na putol ni Prince dito. Hindi napigilan ni Princess ang mapangisi habang pinagmamasdan kung paano unti-unting umatras si Congressman Aldrin. Natakot yata sa kakisigan ng kanyang bodyguard, hawak pa rin ang bulaklak. Prince, singhal niya pagkatapos umalis ng lalaki. Ano bang ginawa mo? Protocol lang ma'am. Inosente nitong sagot. I will protect you from bullets and from another heartbreak. Napahinto siya. Prince, hindi mo trabaho maging love life shield ko. Ngumiti ito, may ngiting may halong pangasar. Kung yun po ang pinakadelikadong threat sa inyo ma'am, trabaho ko na tanggalin na lahat ng threat sa inyo ng mga anak natin. Wika ni Prince kaya nanlaki ang mga mata ni Princess. Mga anak natin? Malalaki ang matang tanong ni Princess. Doon na-realize si Prince ang sinabi niya. Mga anak mo. Kabadong sabi nito. Madiin na napapikit si Princess bago nagsalita. Sino ka ba talaga, Prince Bueno? Ang bodyguard mo. Pati ba na lamang kung nais mong mas malalim pa ron ang maging papel ko sa buhay mo? Saad ni Prince, umiling si Princess. Baliw ka. Malamig niyan saad. Baliw na kung baliw pero hindi ako papayag na may umaalig na ibang lalaki sa'yo. Seryoso nitong sabi kaya napakunot ang noo ni Princess. Kinabukasan, habang nagmamadali si Princess papunta sa event, biglang may tumunog na snap sa likod ng gown niya. OMG, don't tell me! Sigaw niya sa inis. Nasira yung zipper! Tama-tama, dumaan si Prince sa hallway. Need backup? Tanong nito, bahagya nakangiti. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Princess pero huli na. Kinuha ni Prince ang tila emergency kit sa bulsa at mahinahong inayos ang zipper.
Tahimik ang buong paligid, maliban sa maririnig niyang tibok ng puso niya. Hindi mo kailangan gawin to. Mahina niyang sabi. I do. Bulong nito. Dahil hindi ko nagawa ito noon. Napatigil si Princess. Anong ibig mo sabihin? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang pumasok ang kambal. Mommy! Daddy Prince! Sigaw ni Misha na agad na nagpabuhat kay Prince. Pareho na mula mukha nila. Mommy, bakit po namumula mukha niyo? Tanong ni Miggy sa ina. Wala to. Kinakabahang saad niya. Mommy, sabi ni teacher, kapag daw ang mommy at ang daddy nagsasama inside the house, dapat meron silang wedding pictures. Mommy, what if magpakasal na kayo ni Daddy Prince para rin maging flower girl ako? Saad ng anak, kaya mas lalong uminit ang pisngi ni Princess. Kasal? Kinakabahan tanong niya. Soon, baby. Saad ni Prince, kaya mas lalong namanhid ang isip ni Princess. Kinagabihan, habang nag-i-inspection si Princess sa garden, narinig niya ang mahinang tunog ng gitara. Nasa gazebo si Prince, kinakantahan ng kambal ng lalabay. Bakit ba pamilyar ang boses mo? Tanong ni Princess, lumapit sa mga ito. Gumiti si Prince ang napansin niya, tinigil ang pagtugtog. Nagtagpo ang kanilang mga mata, pamilyar ang titig. Yung titig na minsan ang nagpaikot sa puso niya, 6 na taon na nakakaraan. Hi, Mommy! Ani Miggy. Mapait nang ngumiti si Princess. Hindi niya nais sa mga agam-agam sa kanyang isipan sa totoong pagkatao ni Prince. Prince, mahina niya sabi. Baka kilala mo si Japet. Please ka. Bakit mo ba siya tinatanong pa? Ngumiti ito. Marahang tinabi ang gitara. Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat, ma'am. Pero kung ang puso niyo, natatandaan pa rin ako. Baka alam mo na ang sagot sa mga katanungan mo. At bago siya tuluyang makasagot, biglang sumigaw ang kambal. Daddy Prince, don't leave us Animi siya at niyakap si Prince. Napapikit naman si Prince dahil sa narinig. Hindi na muli ako mawawala. Bulong nito kay Misha. Napatingin siya kay Prince, nakangiti lang, pero may sinasabi ang mga mata habang nakatitig din sa kanya. Lisa, kapag may nais kang ipagdapat sa akin, gawin mo na. Makahulugan saad ni Princess. Simula na mapagtanto ni Princess na si Prince ay hindi lang basta bodyguard, kundi bodyguard na may sariling misyon. Naging mainit ang tensyon sa pagitan nila, literal at emosyonal. Pero lately, iba na ang galaw ni Prince. Hindi lang siya nagbabantay, nangaagaw na rin ang atensyon. Bakit pa sobra ka namang mambakot kay Aldrin at kay Adrian? Sinabi ko na sa iyo magkakilala na kami. Sigaw ni Princess, lalo pat lahat yata ng nagbalak na lumapit sa kanyang lalaki ay pinagbabawalan nito. At paano kung nasaktan ka? Tanong ni Prince. Hindi nila ako masasaktan. Inisasaad ni Princess. Hindi talaga, dahil hindi ko sila hayaan na makalapit sa'yo. Makahulugan saad ni Prince. Nakakainis ka talaga? Sigaw ni Princess. Mas magandang mainis ka kaysa naman hayaan ko sila makalapit sa'yo at ligawan ka ng basta-basta. Hindi papayag ang mga bata. Pulong ni Prince. Prince, hindi mo ko pag-aari. Bodyguard ka lang. Amo mo ko. Inis na wika ni Princess. Naging malalangang inis ni Princess kay Prince at maghapon itong hindi pinansin. Isang hapon, nasa veranda si Princess. Nakadress at nagme-makeup habang kausap sa phone si Adrian, ang business partner ng isa sa kaibigan niya. Good morning, Adrian. Malamig niyan sabi. Sure, free naman ako ngayon kaya sure, magkita tayong. Naputulan sasabihin niya nang biglang sumulpot si Prince may hawak na tray. Ma'am, coffee? Gusto ko lang mag-sorry dahil nagkainitan tayong dalawa kahapon dahil sa mga maliligaw mo. Bulong ni Prince. Adrian, I'm sorry. Later na lang tayo makita. Thank you. Saad ni Princess at binaba ang cellphone sa mesa. Nakita niya nangunot ang noo ni Prince. Lalabas ka? Yes. Maikling sagot ni Princess. Hindi pwede. Sagot nito kaya natawa si Princess. Huwag mo kong inisin ngayon, Prince. Malamig na saway niya rito. Hindi ko kailangan ng bodyguard ngayon. Hindi kailangan. Ma'am Princess, ipapaalala ko lang sa'yo na ngayon lang free time mo sa trabaho. Hindi na ako nagtataka kung bakit gusto mo ng mga bata na may daddy sila kasi wala silang natatanggap ng oras mula sa'yo.
Inis sa saad nito. Natigilan si Princess. Hindi siya nakasagot dahil sa sinabi ni Prince. Huwag mong questionin ang pagiging magulang ko dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Mapalaki ko lang sila nang hindi man lang nadamay ng ama nila. Sigaw ni Princess kaya natigilan si Prince. Hindi niya napigilan na maglabas ng sama ng loob. Stes, huwag mo akong tawaging Stes. Hindi mo ako kilala at mas lalong wala kang pakialam kung sino mga taong pinapayagan kong makalapit sa akin, Prince. Malamig na putol ni Princess dito. Muling tumunog ang cellphone ni Princess at hindi niya alam kung sasagutin niya ang tawag ni Adrian. Ngunit nagulat siya nang unahan siya ni Prince. Hindi siya lalabas kasi mag-focus siya sa mga anak niya. Saad ni Prince kaya naman nanlaki ang mga mata ni Princess. Prince! Singhal ni Princess, tinakpan ng mic. Private call to! Hanggat kasama mo ko, walang ibang makakalapit. Possessive na saad nito. Prince, lalabas lang kami, walang mangyayaring masama sa akin at isa pa. Wala kang alam kung anong setup namin ng mga bata kaya tigilan mong pagiging istorbo. Sigaw ni Princess. Gumiti si Prince. Hindi ka lalabas kung hindi ako kasama. Sa kabilang linya, narinig nilang tumawa si Adrian. Mukhang may bantay ka ha? Sumimangot si Princess. Hindi, may overprotective caffeine monitor lang ako. Kinahapunan, may dumating na delivery. Isang malaking bouquet na may note. For the most beautiful single mom, from A. Ngunit bago pa man maabot ni Princess ang pinto, sumulpot si Prince sa parang ninja. Agad niyang sinuri ang bouquet gamit ang handheld scanner. Checking for hidden devices. Seryosong sabi nito. Prince, bulaklak lang yan. OA mo. Inis na Anya. Ma'am, may mga terorista ngayon na marunong magtago ng tracker sa petals. Anya. Tracker o nagsiselos ka? Balik ni Princess, nagtaas ng kilay. Nagsiselos? Hindi po. Security measure lang, pero kung galing sa lalaki, red flag agad. Bulong ni Prince. Teka lang lahat ng lalaki para sa akin ni red flag? Nakataas ang kilay na tanong ni Princess. Hindi naman lahat, pero lahat ng malapit. Yes, ma'am. Sagot nito. Nagtaas ang kamay si Princess halatang inis. Prince, kung ganyan ka lagi, baka pati delivery boy, akusahan mong spy. Ngumisi ito. Depende kung ilang beses na siyang bumalik dito, ma'am. Tapos ibang tingin sa'yo. Tama-tama, dumating ulit ang delivery boy. Ma'am, may isa pa pong order, milk tea. Anito. Tea? Milk tea lang, Prince. Sarkastikon saan ni Princess. Tinignan ni Prince sa mata limang milk tea. May straw. Ano naman kung may straw? Tanong ni Princess. Possible blow dart. Bulong ni Prince. Prince? Saway ni Princess. Isang gabi, nakahanda si Princess para sa dinner with Adrian. Eleganting dress, bagong ayos ang buhok, halatang excited siya. Ito lang ang naiisip ni Princess upang maligaw ang isip niya at hindi isipan ng kung ano si Prince. Pagkabukas niya ng pinto, nandoon na si Prince nakatayo, nakaitim, naka-earpiece at nakasombrerong pang-agent. Prince, anong ginagawa mo? Inis sa tanong niya. Routine check lang po, ma'am. Background verification. Simpleng sagot ito. Background? What? Inis at nong muli ni Princess. Anong pangalan ng date niyo ulit? Nakataas ang kilay na tanong ni Prince. Prince! Inis at sigaw niya sa pangalan nito. Adrian, right? Kinuha nito ang phone. May 3 Adrian sa restaurant kung saan kayo magkikita. Yung isa married, yung isa may kaso sa barangay, yung isa nagtitiktok ng shirtless. Sino dyan ang maliligaw mo? Napatitig si Princess. Nanlalaki ang mga mata. Wala doon. Correction, ma'am. Kung siya'y potential threat, trabaho kong ilayo ka. Makahulugan saan ni Prince. Hindi siya threat. Pagtatanggol ni Princess sa maniligaw. Bakit ako kinakabahan? Tanong ni Prince. Dahil possessive ka. Sigaw ni Princess. Di ako possessive, protective lang. Wika pa ni Prince. Protective? Prince, kung pwede lang pati wifi password ayaw mong ibigay sa lalaking gagawin mo. Sigaw ni Princess. Exactly, ma'am. Baka manghack. Pabalang na sagot ni Prince. Hack? O baka heart attack ang gusto mong iwasan ko? Inis sa tanong ni Princess. Tahimik si Prince ng ilang segundo, saka ngumiti. Pwede rin po. Nakakainis ka talaga. Sigaw ni Princess.
Mas maganda mainis ka kaysa maago ka sa akin ng iba. Makahulugan saan ni Prince. Lumipas sa mga linggo at mas natatakot na si Princess sa kanyang puso. Kinagabihan, habang naglalakad si Princess sa balcony, sinundan siya ni Prince. Tahimik pero halata sa kilos ng tensyon. Prince, sabi ni Princess, nakaturo sa kanyang wine glass. Explain yourself. Bakit lahat ng lalaki na lumalapit sa akin, itinataboy mo? Nagkibit balikat ito. Protocol. Protocol? Alam ko may iba pang dahilan. Bodyguard ka, sabihin mo sa akin ang dahilan ng pagbabakod mo sa akin. Lasing na tanong ni Princess. Nakarami na siya dahil sa kakaisip kung anong motibo ni Prince. Ngumisi si Prince. Bodyguard nga, ma'am. Bodyguard. I guard the body and the heart that comes with it. Banat ito sa kanya. Prince! Halos mapasigaw siya. Kung hindi kita kilala, iisipin kong seloso ka. Hindi ako seloso, ma'am. Labas sa ilong na saan ni Prince. Ah, talaga? Tanong ni Princess. Hindi, teritorya lang. Seryosong sagot ni Prince. Napatigil si Princess, tinakpan ang mukha. Humahalakhak ng tawa. Prince, para kang pusa. Lahat ng lumalapit, inaagawan mo ng teritoryo. Inisasaad ni Princess. Gumiti ito, bahagyang yumuko at bumulong. At kayo po ang paborito kong teritoryo. Napatulala si Princess. What? Ngumisi si Prince sabay sabi. Rat ka kasi, ma'am. Lagi nagtatago. Pusa ako. Lagi kitang hinahanap. Prince! Sigaw ni Princess. Tama, di ba, Ma'am Princess? Tanong na naman ito. Hindi ako daga. Anya. Ngumisi si Prince. Lumapit na isang hakbang at bumulong. At hindi ako papayag na may aagaw sa daga ko, Ma'am Princess. At sa akin ay sa akin. Paano kung gusto ko lang mahuli ulit? Yung puso mo. Simula noon ay tahimik ang gabi sa Villa Verde Mansion. Ang mga batay mahimbing nang natutulog. Tahimik ang buong paligid pero hindi ang loob ng dibdib ni Princess. Bakit sinabi yun? Kailangan ko talagang mas makilala kung sino ba si Prince Bueno. Ano bang connection niya kay Japet na ama ng mga anak ko? Bulong ni Princess habang nakatitig sa kisame. Hindi nagtagal ay sa madilim na bar counter ng mansyon, tanging liwanag ng lampshade at kalansing ng yelo sa baso ang maririnig. Nakaupo siya sa mataas na stool, nakasandal, hawak ang larawan, isang lumang photo ng lalaking yakap siya sa tabing dagat. Japet. Mahinang aniya at hinaplos sa mukha ng lalaking nagwasak sa puso niya. Ang lalaking iniwan siya. Ang lalaking minsang nangako ng forever. Humigop siya ng alak sabay bulong. Forever pala. Expired after 2 years na mabuntis mo ko't iniwan. Tapos, namatay ka pa sa gera. Karmo mo ba yan? Mahinang tanong ni Princess. Bahagya siya natawa, pero halatang may lungkot sa mga mata. Bumukas ang pinto, mahina, maingat. Si Prince bagong paligo, naka-black shirt at may basang buhok. Napatigil ito na makita siya. Ma'am? Mahinahon niyang tanong, pero halata sa tinig ang pag-aalala. 12 na, hindi niyo na po dapat pinapatagal yung pag-inom. Gumisi si Princess, halatang tipsy. Bodyguard duties na naman, Mr. Prince. Tinungga niyang alak. Relax, wala naman akong kalaban tonight. Unless binibilang mo tong bote at iniisip na threat din sa buhay ko. Lumapit si Prince, kinuha ang bote. Ma'am, last glass na po. Saway nito kaya natawa lamang si Princess at tumiling. Prince, sabay hawak niya sa kamay nito. Alam mo ba nakakainis ka minsan? Napakurap si Prince. Lagi ko pa naririnig yan, ma'am. Galit na galit ka sa akin. Lahat ng lalaking lumalapit sa akin, binabakuran mo. Pero ikaw tong hindi ko mabasa. Guard ka ba o... Tumingin siya sa mga mata nito. O yung lalaking iniwan ako noon. Napatigil si Prince. Ang kamay niya, bahagyan nanginginig habang pinagmamasdan ang larawang hawak ni Princess. Kilala niya ang lalaking yun. Ang weird, no? Patuloy ni Princess sabay tawa. Kahit ibang mukha, ibang gupit, ibang tindig. Yung mga mata niyo pareho. Pareho ang epekto niya sa puso ko. Nilapit ito mukha niya kay Prince. Amoy alak at halimuyak ng pabango mula kay Princess. Bakit ganon, Prince?
Bakit kapag tinitignan kita, gusto ko maniwalang ikaw si Japet? Umiiyak na tanong ni Princess. Tahimik lamang si Prince. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso mula sa kamay nito at nilapag sa counter. Ma'am, lasing na kayo. You should rest. Ani Prince. Hindi pa ako lasing. Tanggi ni Princess pero nanginginig na ang boses. Lasing lang ako sa mga tanong na hindi mo sinasagot. Hinawakan ni Prince ang braso niya, marahan pero matatag. Princess. Madamdaming aniya. Don't call me that. Bulong niya. Tawagin mo ko sa dati. Just once. Napakurap si Prince, halatang natigilan. Japet. Bulong niya. Ikaw ba talaga yan? Tumitig si Prince sa kanya, mahaba matalim, puno ng emosyon. Sa loob ng sandaling yon, parang tumigil ang oras. Unti-unti siyang lumapit. Kung sasabihin kong oo, mahinang sabi ni Prince. Papatayin mo ba ako? Gumiti si Princess luhaan. Depende sa dahilan kung bakit mo ko iniwan. Tinitigan siya ni Prince at doon tuluyang bumigay ang mga taon ng pag-iwas, ng lihim, ng pagnanasa at pagtitimpi. Hindi kita iniwan. Bulong ni Prince halos mapanghas. Sinabihan ako ng patay na ako, pero ang totoo, pinili kong mabuhay para sa'yo, para sa mga anak natin. Napatigil sa Princess, nanginginig ang labi. Kung totoo yan, hindi na niya natapos ang sasabihin. Lumapit si Prince, dahan-dahan, at bago pa siya makaiwas, marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Princess. Hindi ko gusto mangyari ito ngayong gabi. Bulong ni Prince, halos mapugto ang boses. Pero ilang taon kong pinigilan to. At bago pa makapagsalita si Princess, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi iyon halik ng pagkahumaling. Ito'y halik ng dalawang pusong napagod kakalimot. Matagal, mainit, puno ng sakit at magnanasa. Hanggang sa maramdaman ni Prince ang pag-iyak ni Princess. Niyakap niya ito mahigpit. Ang tagal kitang hinanap. Hikbi ni Princess. Tapos nandito ka lang pala. Sa harap ko. Nagtatago sa mukhang hindi ko na makilala. Pasensya na. Bulong ni Prince. Hinahaplos ang buhok niya. Hindi na ako alis. Hindi na kita iiwan ulit. Sa labas ng mansyon, sumipol ang malamig na hangin. Sa loob, dalawang pusong dati magkalayo. Muling nagtagpo sa gitna ng alak, luha at apoy ng pag-ibig na ayaw mamatay. Dalawang may nadarang na mga katawan na hinayaan na magpalamon sa matinding pagnanasa para sa isa't isa. Kinabukasan, sigaw ni Princess. Halos mapatalon si Prince sa kama, hawak pang kumot habang nagtatakip. Princess, relax po, wala po akong ginawang masama. Wala kang ginawang masama! Sigaw ni Princess sabay hagis ng unan sa mukha nito. Prince Bueno, anong klaseng kalapas na nga to? Nagkamot ng batok si Prince, halatang disoriented pa. Ma'am, kayo po yung… aray! Pinagsamantalahan mo ko? Sabi ko manyakis ka, Prince Bueno. Namumula niyang sigaw. Wala akong damit. Hubad tayong pareho at nasa kwarto mo ko. Natahimik si Prince, tumingin sa kisame. Mainit po kagabi. Napatigil si Princess. Mainit? Opo, inalikan niyo ako. Biro ni Prince. What? Sigaw ni Princess. Lalo siya namula, sabay tapon ng isa pang unan. Tumigil ka nga, hindi ako ganon. Lasing po kayo kagabi. Sagot ni Prince, subalit deep inside ay umaasa siyang maalala ni Princess ang pinagtapat niyang pagkatao niya rito. Lasing? Oo, konti lang naman. Biglang may pumasok na katulong, dala ang tray ng kape. Good morning, ma'am, sir, Prince. Gusto niyo po ba ng almusal sa… Tumigil ito, napatingin sa magulong kama. Ay, Diyos ko, nag-almusal na kayong dalawa. Sigaw nito. Ate Rita, lumabas ka! Sabay nilang sigaw. Agad ding lumabas ang katulong, pinipigilang humalakhak. Napatakip si Princess sa mukha. Oh my God! Hindi to nangyayari eh! Tahimik lang si Prince habang pinipilit isuot ang t-shirt niya.
hindi makatingin kay Princess na maayos. Ma'am, sorry talaga. Hindi ko intention to. Umiiyak ka kagabi tapos, Stop! Huwag mo sabihin kung ano nangyari. Hindi ko gusto maalala. Putol ni Princess kay Prince. Pero bago siya tuluyang makatayo, napansin niyang may suot pala siyang t-shirt ni Prince. Malaki at amoy pabango na lalaki. Bakit shirt mo to? Kinakabahan tanong ni Princess. Nilamig ka matapos nating magtalik at paulit-ulit na sinabing, Prince, huwag kang aalis. Yakapin mo ako. Pangaasar ni Prince. Hindi ako nagsabi niya na. Singhal niya, pero hindi na itago ang pumumula na mukha. Okay po. Nakangiting sagot ni Prince, halitang pinipigilang matawa. Siguro ibang babae po yung kamukha niyo. Prince Bueno? Saway ni Princess. Ma'am? Nakangising tanong ni Prince. Kapag may lumabas tungkol dito, ipapabaril kita. Banta ni Princess. Copy po, ma'am. Nakangising saad ni Prince. Ngumisi si Prince ng patalikod, pero sa likod ng ngiti niya, may kirot dahil alam niyang hindi lang alak ang dahilan ng mga luha ni Princess kagabi. At habang binubuksan ni Princess ang bintana, napapikit siya sa sikat ng araw, sabay bulong sa sarili. Hindi ko alam kung bangungo to, pangarap. Sa likod niya, mahinang tugon ni Prince. Ma'am, kung bangungot man to, sana wag na ako magising. Natahimik si Princess, pero na marinig niyang napatawa si Prince sa sarili, binalibag niyang unan dito. Tumigil ka dyan, Prince! Sigaw ni Princess. Ngumisi si Prince. Gusto mo nangyari? Wala akong sinabi. Singhal niya, pero halata ang kasinungalingan sa boses niya na kahit papano, may bahidan sa yang gulo ng umagang yun. Wala kang naalala kagabi? Ganun ba yun? Tanong ni Prince. Wala akong naalala kapag nalalasing. Mariing san ni Princess. Nadismaya si Prince. Tahimik ang gabi sa labas ng mansyon. Nakaupo si Princess sa hardin, hawak ang tasa ng tsaa, habang nakatingin sa mga ilaw ng fountain. Ang malamig na hangin ay para nagpapaalala sa kanya na mga gabing may kasabay siya, mga gabing hindi na bumalik. Ma'am. Ani Prince. Napalingon siya. Nakatayo si Prince bitbit ang maliit na basket ng mga bulaklak. Hindi mamahalin pero halatang pinaghirapan. Ano yan? Tanong ni Princess kunot noo. Para po sa inyo. Iniabot niya ang bouquet na gawa sa rosas at sampagita. Galing po ito sa hardin. Ako po mismo pumitas. Wala ka talaga magawa no? Natatawang biro ni Princess. Bodyguard ka na, florist pa. Gumiti si Prince, tipid pero totoo. Kung kailangan ko maging florist, driver o kahit tagapulot ng mga luha niyo, gagawin ko, ma'am. Napatigal sa Princess, napatingin sa kanya. Masyado ka madrama ngayon Hindi porket may nangyari sa atin ay may magbabago rin sa atin. Malamig na saad ni Princess. Alam niyan delikadong muli ang puso niya. Huwag mo kong dramahan. Hindi po drama. Sagot ni Prince, seryoso ang tono. Pangako kong babawi sa'yo. Tahimik silang dalawa. Wari naramdaman ni Princess na may bigat sa bawat salitang yun, pero agad niya nilihis ang usapan. Bakit mo ko nililigawan bigla? Biro niya sabay lagok ng tsaa. May kota ba kayo sa bodyguard agency niyo? Ligaw pa itong mga bulaklak or nagsisorry ka dahil sa nangyari sa atin? Napangiti si Prince. Both at may utang ako sa'yo. Utang? Tanong ni Princess. Utang isang babae na minsan kong nasaktan. Bulong ni Prince. Napakunat ang noon ni Princess. Sino naman yon? Sandaling natahimik si Prince. Ang titig niya'y puno ng damdaming pilit niyang ikinukubli. Huwag niyo na pong alamin. Basta gusto ko lang pong bumawi sa lahat. May kahulugan saad dito. Ang weird mo, Prince. Napailing si Princess pero hindi may tagong inis. Kung nililigawan mo ko, sabihin mo na lang na direkta. Lumapit si Prince, marahan at mahinang boses ang sagot. Kung papayag kayo. Napalunok si Princess, piniling umiwas. Hindi ako madaling pa-fall, Prince, lalo na sa mga lalaking may tinatago. Tumitig si Prince, alam niyang tinamaan siya ng mga salitang yun. Wala po akong tinatago na makakasakit sa inyo. Mahina niyang sabi, kahit alam niyang kalahating kasinungalingan yun. Habang papalayo si Princess, tumitig si Prince sa langit at marahang bumulong.
Pasensya ka na mahal. Hindi pa ngayon. Pero babawi ako. Sa'yo at sa mga anak natin. Sa gabing yun, nanatili siya nakatanaw sa bintana ng kwarto ni Princess. Tahimik, tapat at puno ng pangako na kahit hindi pa niya kayang sabihin ng totoo, gagawin niya lahat para muling mapasaya ang babaeng minsang nagdulot ang dahilan ng kanyang muling paghinga. Lumipas na mga araw na napansin nga ni Princess ang pagbabago ni Prince. Prince, anong ginagawa mo sa labas ng pinto ko? Reklamo ni Princess pagbukas ng kwarto. Suot ni Prince ang dark shades niya at may hawak na clipboard na parang tunay na security head ng isang private army. Security protocol po, ma'am. Sagot nito na parang seryoso talaga. Di pwedeng may lalapit sa inyo na walang clearance. Clearance? Kunot noon yan tanong. Bahay ko to. Exactly. Sagot ni Prince tumango pa. At ako ang security mo, kaya bawal lang kahit sino, pati suitors. Wala naman akong suitor. Sigaw ni Princess. Good. Ngumiti si Prince. Maintain natin yung status na yan. Habang nakatingin si Princess sa kanya na masama, biglang tumakbo ang kambal papasok. Mommy, si Daddy Prince sinabihan si Tito Carlo na hindi raw pwedeng pumasok kasi under investigation daw. Sumbong ni Maggie. Totoo yun. Sagot ni Prince seryoso pa rin. Suspicious yung hawak niyang bouquet. Baka may GPS tracker. Napahawak si Princess sa noo. Prince, bulaklak yun, hindi bomba. Galing yan kay Adrian. Ngumiti si Prince. Pareho lang yan, ma'am. Parehong sumasabog kapag napabayaan. Napatawa ang kambal. Si Daddy Prince corny? Aba, hindi. Romantic yan. Sabat ni Princess, pero agad din siya natahimik na mapansin niya nakangisi si Prince. Nakakainis ka. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, sinubukan ni Princess na deadmahin si Prince, pero may bago na naman itong pakulo. Ma'am, naalala niyo ba yung sabi niyo kagabi na gusto niyo ng simpleng buhay? Hindi ko naalala. Sagot niya habang nagkakape. Well, sabay ngiti ni Prince. Sinimulan ko na po. Ako na yung bagong tagapamalengke niyo. Bumuga ng kape si Princess. Ano? Opo. Proud na sagot ni Prince, pinakita pa ang resibo. Ako na magiging chef niyo. Napatawa ang kambal. Daddy Prince, may picture ka ba? Pinakita ni Prince sa phone niya. Selfie niya kasama mga litrato niya sa palengke. For report purposes. Report purposes? Tawa ni Princess. Prince, ikaw na talagang bodyguard na may karerang side hustle. Pero hindi doon natapos ang kalokohan. Isang hapon, habang nasa garden si Princess, dumating si Prince may hawak ng gitara. Please don't. Sabi agad ni Princess, naniningkit ang mga mata. Ma'am, para sa inyo to. Sabay upo sa harap niya at tumipa ng chords. Di po ako magaling kumanta, pero magaling ako magmahal. Stop right there. Putol ni Princess, pero halatang pinipigilan ng ngiti. Hindi ko alam yan sa kanta. Sabat ang kambal. Si Daddy Prince po nag-a-adlib. Gumisi si Prince, hindi natinag. Creative freedom yan, kids. Creative kang harangin lahat ng lalaking lumalapit sa akin. Tawa ni Princess. Ma'am. Sabi ni Prince tumitig sa kanya. Hindi ko lang sila hinaharang. Pinoprotektahan ko lang yung taong gusto kong alagaan. Natahimik sila at tila pagtibok lamang ng puso ni Princess ang naririnig. Tumingin si Princess sa kanya medyo namula. Gumiti ang kambal. Mommy, kinikilig ka! Hindi Tanggi ni Princess, pero sumisigaw na mga pisngi niya ng totoo. Ma'am, confirmed na po. Sabi ni Prince sabay salute. Mission accomplished. Kinagabihan, habang naglalakad si Princess sa hallway, nakita niya si Prince na nakatambay sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Guard duty, ma'am. Baka may managinip na masama. Ani Prince, napangiti si Princess at sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan. Kung bangungot man to, sabi niya. Parang ayoko na rin magising. Ngumiti si Prince marahan. Copy po, ma'am. Sweet dreams. At sa gabing yun, hindi lang si Princess ang nakatulog ng may ngiti pati ang bodyguard niyang may lihim na muling nagiging dahilan ng bawat tibok ng puso niya. Prince, ayusin mo nga yung necktie ko.
Utos si Princess habang abala sa salamin. Naka-corporate suit siya, naka-high heels at halatang ready for war or maybe for love. Sumimangot si Prince habang tinatali ang necktie nito. Saan naman po ang lakad niyo, ma'am? Dinner meeting. Sagot ni Princess hindi tumitingin. With Congressman Velasquez. Napatigil si Prince. Dinner? As in, dinner? Hindi naman ako kakain ng almusal sa gabi, Prince. Balik ni Prince sabay irap. Ma'am, kasama po ba ako? Tanong niya halatang may kaba. Hindi, confidential. At saka baka isipin ng mga tao lagi ka nakabuntot. Napasinghap si Prince. Baka kailangan nyo ng security reinforcement. Hindi, Prince. Meeting lang yon, huwag kang OA. Sita ni Princess. Pero habang papalayo si Princess, kumunot lalo ang noo ni Prince. Meeting daw, pero naka-red lipstick. Hindi yan pang meeting look. Kinagabihan, habang nagdi-dinner si Princess sa isang fancy restaurant, tahimik siya nakaupo. Habang nakaharap si Congressman Velasquez, isang gentleman na may edad pero may charm pa rin. Princess, you look stunning tonight. Sabi ng congressman. Thank you, Kong. Sagot niya, pero bago pa siya makangiti, may biglang kumalabog sa gilid. Lahat ng tao sa resto napalingon. Prince? Gulat ni Princess. Nakatayo si Prince, suot ang shades kahit gabi, may hawak na walkie-talkie. Ma'am, urgent inspection. Nakakuha kami ng intel na may posibleng threat sa area. Anong intel? Singhal ni Princess pero si Congressman natawa lang. Relax, iho, I'm sure. Sir, please stay seated. Sabat ni Prince, mahigpit na nakatitig. Hindi po kayo exempted sa inspection. Prince! Sabay hampas si Princess sa braso niya. Mag-sorry ka. Gumiti si Prince, tipid. Sorry po sir, standard jealousy, security protocol. Pag-uwi nila, hindi na nakatiis si Princess. Prince, pinahiya mo ko sa restaurant. Akala ko ba professional ka? Inis sa tanong ni Princess, tila mawawala ng malaking investor. Professional po ako magselos. Sagot ni Prince, diretsyon tingin. Natahibik si Princess. Ha? Hindi ko kaya makita kang tinititigan ng iba, ma'am. Seryoso niyan sabi. Yung mga mata ni Congressman, nagtatravel na mula noo hanggang... Prince! Sigaw ni Princess pero namula ng pisngi. Ang gusto ko lang naman, ako lang pwedeng tumingin ng ganun sa'yo. Mariing saan nito? Excuse me? Napatas ang kilay ni Princess. Ngumiti si Prince, lumapit ang bahagya. As your bodyguard and as your biggest admirer. Ha? Prince, kung nililigawan mo ko, hindi po kung... Putol ni Prince, malambing pero buo ang loob. Nililigawan na kita. Kinabukasan, habang nagpe-preno si Prince sa gate, biglang sumigaw ang kambal. Mommy, si Daddy Prince nagpapatrol sa mga manliligaw mo! Napatingin si Princess. Nasa labas nga si Prince, may hawak na clipboard na may nakasulat. Listahan ng mga suspects, aka manliligaw ni Ma'am. Congressman Velasquez, Architect Danilo, Coach Raymond, Delivery Guy. Prince! Tawag ni Princess habang naglalakad palabas. Ano tong kabaliwan na to? Background check lang po. Safety first. Bawal silang dumalaw unless para lang sa business yun. Ani Prince. Safety o selos? Tanong ni Princess naka-cross arms. Ngumiti si Prince, dahan-dahan lumapit. Pareho ma'am, safety ng puso ko. Napailing si Princess pero halatang pinipigilan ng ngiti. Prince, minsan gusto kitang sipain. Pwede naman po, basta ikaw mag-aalaga sa akin matapos mo akong sipain. Anito. Sa huling sandali ng gabi, habang tinititigan ni Princess ang kambal na natutulog, napangiti siya. Sa labas ng bintana, tanaw niya si Prince. Nakasandal sa pader, hawak ang walkie-talkie, parang laging handa. Ngumiti siya. Ang kulit talaga na lalaking yun. At sa kabilang side, narinig ni Prince ang boses ni Princess sa earpiece. Prince, pwede ka nang pumasok. Hindi ko na kailangan ng bodyguard ngayon. Saan niya? Ngumiti si Prince sabay bulong. Paano kung ang gusto ko, hindi lang magiging bodyguard mo, kundi magiging panghabang buhay mong bantay. Ngunit hindi habang buhay na masaya silang apat dahil sinubok sila ng panahon na magkasakit ang kambal. Prince, bilisan mo!
Halos pasigaw na utos si Princess habang karga mahihinang katawan ni na Mishy at Miggy. Namumutla ang kambal at halos hindi na ito makapagsalita. Pagdating nila sa ospital ay agad na ipinalaboratory ang kambal. Ma'am, mataas na lagnat ang mga bata. Confirm po, dengue. Parang gumuho ang mundo ni Princess. Dengue? Halos pabulong niyan sabi. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos sa noon ni Miggy. Opo ma'am, kailangan po nilang makonfine at posible pong mangailangan ng blood transfusion. I-check na rin po natin ang blood type ninyo. Ani ng doktor. Tumango sa Princess. Pero nang saglit siya lumingon kay Prince, agad yan nakita ang takot sa mga mata nito. Iba ang tingin ni Prince, hindi lang pag-alala, kundi parang isang lihim na biglang nabuhay muli. Lumipas ng ilang oras, nakaupo si Princess sa hallway ng ospital. Maputla, walang tulog, halos hindi kumikilos. Si Prince naman, tahimik na nakabantay sa kanya. May dalang tubig at pagkain pero hindi rin kumakain. Lumapit ang doktor. Ma'am, sabi nito maingat ang tono. Kailangan na po natin maghanap ng blood donor. Wala po kaming stock ng ganitong blood type sa ngayon. Anong type? Mabilis na tanong ni Princess. AB negative po. Anito. Nabitawan ni Princess ang hawak niyang tasa. Ano? Tumango ang doktor. Mahirap pong hanapin. Rare po yan. Halos mapaupo ulit si Princess. Doktor, pwede bang ako mag-donate? Baka naman pwede ang type ng dugo ko. Umiling ang doktor. Hindi po talaga maaari, ma'am. Maliban po sa delikado po sa inyo, hindi po match ang dugo ninyo. Isa pa ay positive kayo sa early pregnancy test. Napatigal si Princess parang nahilo. Ano sinabi niyo? Buntis po kayo, ma'am. Saan ang doktor kaya nagkatinginan sila ni Prince. Parang sabay-sabay na pumutok ang lahat ng emosyon sa kanya. Takot, pagkabigla at pagkalito. Pero sa halip na magpahinga, mas lalo siya nagsumamo. Dok, kahit konting dugo lang, gawin niyo na lahat. Wag lang mawala ang anak ko, hindi ko kakayanin. Halos lumuha na siya sa pakiusap. Lumapit si Prince, mahigpit ang hawak sa balikat. Princess, tama na. Pahinga ka muna. Hindi maganda sa buntis na, mas stress ng sobra. Hindi ako titigil. Prince, sila lang ang meron ako. Kung pwede lang ako, then ako na. Putol ni Prince, mahina pero matatag ang boses. Lahat ay natahimik. Ano sabi mo? Tanong ni Princess mangiyak-ngiyak. Ako na magdodonate. Ulit ni Prince, hindi na kumukurap. Same blood type kami, AB negative. Napahinto si Princess. Impossible. Mahina niya sabi, nanginginig ang labi. AB negative din ang kambal. Tumango si Prince seryoso. Kaya nga sigurado ang tugma ako. Habang sinasagawa ang proseso ng pagkuha ng dugo, tahimik si Princess sa labas ng kwarto. Nakatingin lang siya sa maliit na bintana kung saan nakahiga si Prince, kalmado pero maputla. Lumapit ang doktor. Ma'am, good news. Compatible po ang dugo ni Mr. Bueno. Stable na po mga bata pagkatapos ng transfusion. Pwede ko pa silang ipa-DNA. Ang kambal at si Prince. Malamig na saan ni Princess. Gusto ko makita ang resulta as soon as possible. Halos bumagsak si Princess sa upuan. Tumulo ang luha niya. Hindi alam kung dahil sa ginhawa o sa takot. Paglabas si Prince, may ngiti ito sa labi kahit kapansin-pansin ang pagod. Safe na sila, sis. Hindi makapagsalita si Princess. Ilang araw matapos ng transfusion, lumabas ang resulta. Hawak ni Princess ang sobre. Nanginginig ang mga kamay habang unti-unting binubuksan yun. Naroon si Prince, tahimik, nakatayo sa tapat niya. Tila alam na niya kung ano nakasulat bago pa man ito mabasa ni Princess. Pagbukas ng papel, parang huminto ang mundo. Sa itim na tinta, malinaw na nakasulat na mahinang binasa ni Princess. Probability of paternity, 99.99%. Hindi siya agad nakapagsalita. Nangilid ang luha sa mga mata ni Princess habang pinipilit intindihin ng mga letra. Ngunit sa sandaling yun, bastang ibabaw ang sakit kaysa sa alinmang paliwanag. Dahan-dahan siyang tumingin kay Prince. Lahat ng to, alam mo na hindi ba? Mahina pero may halong pot ang boses niya.
Princess, please, pakinggan mo muna ako. Ngunit bago pa siya makatapos, tinampal ni Princess ang papel sa mukha nito. Huwag mo kong tawagin sa pangalang yon. Ilang taon mo kong pinaniwala na patay ka na iniwan mo kami. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Ngayon malalaman kong ikaw pala si Japet. Ang lalaking pinagkatiwalaan kong bantayan ako at mga anak ko ay lalaking mismong nagwasak sa buhay ko. Yumuko si Prince, marahil na plus ang pisngi na tinamaan ng papel. Ginawa ko yun hindi dahil gusto kong lokohin ka, sis. Ginawa ko yun dahil pinili kong mabuhay para sa inyo. Akala ko nun, mamamatay ako sa mission na yun. Pero binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Nagbago ako. Pinagawa ko mukha ko, pinili ko maging iba para makabalik ako sa'yo na wala nag-aabang na panganib dahil sa magkalaban kong namukhaan ako. Nagpait ng pangalan upang sa ganun ay maging ligtas kayo. Kahit hindi mo ako makilala. Umiling si Princess, luhaan tumawa. Nagbalik. Sa ganitong paraan. Sa panlilin lang. Sa bawat gabing natatakot ako. Sa bawat panahon mag-isa kong pinalaki ang mga anak mo. Habang ikaw, ano ginagawa mo ha? Pinapanood kami mula sa dilim. Natatawan tanong ni Princess. Tahimik si Prince, hindi niya masagot dahil totoo. Ginawa ko yun kahit delikado, sis. Aniya halos pabulong. Hinahanap pa rin ako ng mga taong pumatay sa mga kasamahan ko. Kung ipinakita ko agad ang totoong pagkatao, pati kayo madadamay. Kaya pinili ko manatiling anino. Pero bawat sandali, gusto kong yakapin kayo. Gusto kong sumigaw na ako yun. Ang ex-hubby mo si Japet. Prince o Japet o sino ka man. Halos sumikbi si Princess. Huli na ang lahat. Hindi mo na mababawi ang mga taong nawala ka. Hindi mo na maibabalik ang mga gabing umiiyak ang mga anak mo sa pagtawag ng daddy. Hindi mo na maibabalik ang puso ko natutong mabuhay nang wala ka. Pigil ang luha ni Prince. Lumapit siya ngunit umatras si Princess. Sis, kahit kamuhian mo ko, kahit itaboy mo ko, hayaan mo manatili ako. Hindi na bilang ex-fiancé mo, kundi bilang ama nila. Hayaan mo magbantay ako kahit mula sa malayo. Pakiusap ni Prince. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa iyo. Mahina niyang tugon. Ang alam ko lang, pagod na ako sa mga kasinungalingan mo. Pagkatapos niyan sabihin yon, tumalikod si Princess. Iniwan si Prince na nakatulala sa koridor ng ospital. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang papel na nagsasaad ng katotohanang matagal nang itinatago. Isang katotohanang nagbubuklod sa kanila, pero siya rin ang naging dahilan ng pagkasira nila. Habang unti-unting lumalayo si Princess, narinig pa niya ang tinig ni Prince. Mahina pero puno ng pigyati. Hindi ako lalayo, sis. Kahit itaboy mo ko, hindi na ako mawawala sa inyo ulit. Ngunit sa mga matang puno ng luha ni Princess, isa lang ang malinaw. Ang taong minsang minahal niya ay muli na namang bumalik, pero dala nito ang sakit na pinilit na niyang kalimutan. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag ang lahat, nanatiling tahimik ang buong bahay. Walang tawa ng kambal, walang biro ni Prince, at higit sa lahat, walang kahit anong salita mula kay Princess. Princess. Tawag ni Prince. Si Prince, araw-araw pa rin nagbabantay sa labas ng kwarto ng kambal. Tahimik lang siya. Hawak-hawak ang tray ng pagkain. Umaasang kahit isang beses ay pagbubuksan siya ni Princess. Ngunit sa tuwing tatambad sa kanyang malamig na tingin ni Princess, tila bumabalik ang lahat ng pait, ang galit, ang pagtanggi, at ang distansyang siya rin na may gawa. Sis, kumain muna po kayo. Mahinahon niyang sabi, halos pabulong. Hindi siya tinignan ni Princess. Abala ito sa pagpapahid ng bimpo sa noon ng kambal. Ilagay mo lang dyan. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Sis, hindi ka pa kumakain simula kahapon. Pilit ni Prince, halos nagmamakaawa. Kung di mo ko kayang tignan bilang ako, tignan mo man lang bilang ama nila. Doon siya lumingon, malamig ang titig. Ama, matagal ka nang patay sa amin, Prince. Matagal ka nang wala. Parang tinusok ang dibdib ni Prince sa bawat salitang yon. Napayuko siya, pinipigilang bumigay. Alam ko nasaktan kita, pero huwag mo naman parusahan ang sarili mo sa pamamagitan ng gutom, sis. Di mo kailangan tiisin to ng mag-isa. Aniya. Ngunit hindi sumagot si Princess.
Sa halip, kinuha niya ang tray sa kamay ni Prince, inilapag yun sa mesa at saka dahan-dahang itinulak pabalik ang pinto ng kwarto. Kapag gumaling ng kambal, aalis ka. Hindi ko na kailangan ng bodyguard, lalo na ng isang multo na nakaraan. Malamig na saan ni Princess. Tumigil si Prince sa tapat ng pinto. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi na ayaw mo na talaga ako makita. Hindi ko kailangan ulitin yun. Mariing sabi ni Princess mula sa loob. Dahil hindi mo na nga kailangang marinig. Dapat mo nang maramdaman. Ilang saglit, walang imikan. Tanging tunog ng ulan sa labas at ang mahihinang hinga ng kambal ang maririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Prince ang ulo. Bahagyang umiti kahit puno ng sakit ang mata. Kahit ayaw mo na, sis. Kahit sa tingin mo wala na akong karapatang mahalin ka. Hindi ko kayang hindi bantayan kayo. Kahit anong anyo, kahit anong pangalan. Kahit sa dilim ulit. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, tahimik na humikbi si Princess. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang maramdaman muli yung sakit ang pagkawala. Yung pangakong iniwan siya sa gitna ng dilim. Pero bawat salitang binibitawan ni Prince ay parang kumakatok sa pusong pinilit niyang tibayan. Kinabukasan, nagising si Prince sa tunog ng pinggan sa kusina. Agad siyang bumaba, umaasang baka si Princess yun pero pagdating niya, nakita niyang ang tray ng pagkain na inihain niya kahapon nakabalik sa mesa. Hindi nagalaw, malamig. Napangiti siya mapait. Kahit yan man lang, pinansin mo. Bulong niya. Ngunit ang dumaan si Princess, diretso lang ito. Walang tingin, walang salita. Parang wala siya roon. Sa labas ng bintana, umulan na naman. At gaya ng dati, si Prince ay nakasandal sa pader. Hawak ang walkie-talkie na tila wala ng silbi dahil ang tanging boses na gusto niya marinig ay piniling manahimik. Babawi ako. Kung kailangan kita mahalin ng triple, gagawin ko. Bulong ni Prince. Ngunit kahit na ganoon, isang bagay lang ang hindi nagbago sa kanya. Hindi siya aalis. Hindi siya bibitaw. Kahit buong mundo na tumalikod sa kanya, hihintayin pa rin niya si Princess na muling harapin siya. Nakita niya nakabihis ito. Aalis ka? Tanong ni Prince. Mukha bang hindi? Malamang, kailangan ako ng mga anak ko sa ospital. Malamig na tura ni Princess kaya muling natahimik si Prince. Kahit alam niyang baka hindi na siya muling piliin ay mananatili pa rin siya. Lumipas na ilang araw at unti-unting bumalik ang kulay sa pisngi ni na Mishi at Miggy. Hindi na sila nanghihina at sa wakas, muli na namang maririnig ang mahihinang tawa nila sa loob ng silid ng ospital. Nakatayo si Princess sa tabi ng kama ng kambal. Marahang inaayos ang kumot ni Misha. Maputla pa rin siya, halatang puyat. Pero may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Huwag na kayo maglaro muna ha. Sabi ng doktor, kailangan niyong magpahinga. Paalala niya habang inaabot ang juice sa mesa. Opo, Mami. Sabay na tugon ng kambal, ngunit nagkatinginan agad sila. Yung mga ngiting parang may binabalak. Sa labas ng silid, naroon si Prince. Tahimik lang siya nakaupo sa bench. Kanina pa niya naririnig ang mga tawa ng kambal at sa bawat halakhak, may kung anong hapdi sa dibdib niya. Halo ng saya at pangungulila. Hindi siya pumasok, hindi siya kumatok. Ang tanging ginawa niya ay tumitig sa saradong pinto. Parang kaya niyang makita ang tatlong pinakamahalagang tao sa buhay niya sa likod nito. Hanggang sa marinig niya malumanay na tinig ni Princess. Mga anak, kapag nakalabas na tayo dito, babalik sa serbisyo si Prince. May mission ulit siya, kaya magpasalamat tayo sa kanya bago siya umalis ha. Mahina saad ni Princess. Natahimik saglit sa loob. Tapos marahan ang boses na Miggy. Alis siya, Mami? Oo anak, kailangan na niyang bumalik sa trabaho. May pait sa tono ni Princess kahit pilit niyang pinipigilan. Pero agad na tumagilid si Misha. Hawak ang maliit na kamay ng kapatid. Mami, ngumuso ito. Bakit siya aalis? Siya si Daddy. Halos malaglag ang baso sa kamay ni Princess. Anak, ano sabi mo? Gulantang na tanong ni Princess. Ngumiti si Misha. Yung inosenteng ngiting walang halong duda. Si Daddy Prince, matagal na naming alam ni Miggy. Ha? Halos hindi makapaniwala si Princess. Kasi po, Mami, sabat ni Miggy. Nung minsan po natulog si Daddy Prince sa tabi namin
Akala niya tulog kami pero sabi niya sa amin, "Sorry mga anak, di ako pwedeng magpakilala pa hanggat hindi ko nasisiguro na wala nang nakakakilala pa sa akin." Tapos, hinalikan niya kami sa kaya alam namin siya talaga si Daddy. Napahawak si Princess sa dibdib. Parang nabasag ang lahat ng pader na itinayo niya. Anak, bakit hindi niyo sinabi kay Mami? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Misha at sa simpleng tinig ng isang bata, bumuhos ang liwanag sa madilim na espasyo ng puso ni Princess. Kasi po, baka umiyak ka. Pero ngayon, pwede ka nang ngumiti, Mami. Kasi kapag galit ka kay Daddy Prince, hindi siya kumakain. Nilalagyan niya ng smiley sa pagkain niya tapos hindi niya kinakain kasi gusto raw niya ikaw yung maglagay ng smiley sa puso niya ulit. Inosenteng tura ni Misha. Hindi na nakapagsalita si Princess. Tumulo na ang luha niya. Isa-isa. Hanggang sa tuluyang bumigay ang boses niya. Mga anak. Hinaplos niya mukha ng kambal. Ang dali niyong magpatawad, no? Tumango si Miggy. Kasi Mami, sabi ni Papa God, kapag marunong ka raw magpatawad, mas magaan yung puso mo. Pag mabigat yung puso, mahirap matulog. Pero kapag pinatawad mo, parang may una na malambot. Humigbi si Princess sabay tawa sa gitna ng luha. Ang talino niyo talaga. Malambing na saad ni Princess. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang mga salitang yon. Umuwi siya at nakita niya si Prince, nakayuko. Marahang binabalot ang mga gamit niya. Babalik ka na sa serbisyo? Aalis ka talaga? Tanong ni Princess mahina. Nagulat si Prince agad tumayo. Akala ko ayaw mo na akong kausapin. Narinig ko kanina na kapag nakalabas ang kambal, paalisin mo na talaga ako. Hindi ko rin alam. Sagot ni Princess. Napapailing habang pinupunasan ng luha. Pero sabi ng mga anak natin, mabigat daw sa puso kapag hindi nagpapatawad. Tahimik si Prince, hindi alam kung iiyak o tatawa. Sis. Shh. Nilapitan siya ni Princess. Inilapag ang isang kamay sa dibdib nito. Hindi ko sinasabing okay na lahat. Pero gusto kong maramdaman mong pinatawad na kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong magpahinga. At sa wakas, unang beses muling ngumiti si Princess, yung ngiting matagal nang hinihintay ni Prince. Hindi ko gustong baguhin ang mukha ko, sis. Subalit yun lang ang paraan para mawala lahat ng panganib sa akin at sa inyo rin. Bulong ni Prince at lumuha. Pinilit ko mabuhay dahil alam ko naghihintay ka sa akin. Pangako, sinubukan kong tapusin ang mga mission ko para maaga ako makauwi sa inyo. Subalit nasama sa danger zone ng lugar kung saan ang camp namin at pinasabog ng bomba. Nasirang kalahati ng mukha ko dahil sa apoy. Ngunit makatakas sa mga masasamang loob at kalaban ng gobyerno ay minabuti kong ipaayos sa ibang wangis sa mukha ko. Madiin na napapikit sa Princess. Humagulgulo siya. Niyakap si Prince parang gusto niyang bawiin ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Tara, mahina niyang sabi. Hinahanap ka ng mga anak mo. Parang biglang tumigil ang oras. Daddy! Sigaw ng mga tonang dumalaw si Prince. Yakap agad, walang tanong, walang paliwanag, walang sermon. Tanging init ang pamilya na muling nabuo. Habang nakayakap sa kanila si Prince, napatingin siya kay Princess. Hindi niya alam kung may kapatawaran pa para sa kanya, pero sa ngiting ibinigay ni Princess, tila ba sinagot na ang lahat. Hindi madaling magpatawad. Sabi ni Princess habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Pero mas mahirap mabuhay ng may galit. Kaya sa pagkakataong to, gusto kong piliin ang magaan. Lumapit si Prince, mahigpit ang hawak sa kamay niya. Sis, salamat. Hindi ko nahihilingin na bumalik ka sa akin. Pero kung papayag ka, hayaan mong patunayan ko araw-araw na hindi na ako aalis. Ani Prince. Ngumiti si Princess halos pabulong. Hindi mo kailangang patunayan. Ang importante, nandito ka na. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, na kumpleto ulit ang eksenang matagal nang nawala, ang tawa ni Princess, ang yakap ng kambal, at ang mga matang kay tagal nang nangulila. At sa ilalim ng ulan,
narinig niya ang sinabi ng kambal. Welcome home, Daddy! 2 taon ang lumipas. Ang dating malamig na bahay ng mga Villaverde ay ngayon ay puno na ng tawanan. Doon bumaba si Princess, nakaputi, may hawak na bulaklak. Hindi ordinaryong araw ngayon. Ito ang araw na ikakasal sila finally. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto na nilang piliin ang isa't isa ng buo, nang walang lihim, walang takot. Habang nag-aayos si Princess sa harap ng salamin, lumapit si Misha, nakasuot ang flower crown. Mommy, kanina ba sabi ni Daddy kabado raw siya? Bulong ni Misha. Ngumiti si Princess. Ganun ba? Eh di mas kabahan siya ng konti. Dati naman ako yung naiwan. Tinawanan siya ni Misha pero may kislap sa mga mata. Hindi ka na po niya iiwan ngayon. Sabi niya kahit saan ka pumunta, susundan ka niya. Pagdating sa maliit na garden, naroon si Prince o Japet. Nakasuot ang simpleng beige suit. Hawak ang isang bulaklak. Nakangiti siya. Pero baka sa mga mata ang kaba, ang pagmamahal at ang labis na pagtanaw ng utang sa tadhana. Nang dumating si Princess, lahat ng tao ay natahimik. Kumapit si Princess sa kamay ni Prince. Handa ka na ba? Tanong niya, ngiting may luha. Matagal na. Sagot ni Prince. Basta ikaw ang dulo. Habang naglalakad sila papunta sa altar, sumunod ang kambal, may dalang petals. Mommy, Daddy! Sabay nilang sigaw. Forever ha, bawal na magtatago at maglilihim. Natawaan lahat, pati ang pari. At sa gitna ng mga bulaklak at halakhakan, sa ilalim ng araw na tila sumasabay sa ngiti nila, muli silang nagbitiw ng mga panata. Hindi na ako alis. Pangako ni Prince hawak ang kamay ni Princess. Hindi bilang bodyguard mo, kundi bilang asawa mo, hindi ka na kailanman iiwan. At sa halik na yon, tila bumalik lahat. Ang mga gabing puno ng luha, ang mga pagod na araw, at ang mga pangakong muntik ng malimutan. Pero ngayon, lahat ng iyon ay bahagi na ng kwento kung saan silang nagwagi. Habang sumasayaw sila sa gitna ng hardin, umambon ng marahan. Ngumiti si Princess, nakasandal sa dibdib ni Prince. Umuulan na naman. Bulong niya. Oo, Sagot ni Prince, hinaplos ang buhok niya. pero ngayon hindi na ito tungkol sa sakit. Ito na ang ulan ng panibagong simula. Para sa ating 5, kasama ang kambal at bunso nating si Jaja. Si Misha at Miggy sumigaw muli sa gilid. Kiss ulit! Nagtawa na ng lahat. At sa huling sandali ng araw na yon, nagtagpo ang tadhana. Hindi sa pagtatapos, kundi sa paghilom. Dahil minsan, ang pinakamagandang pagbabalik ay yung hindi mo hiniling, pero buong puso mong tinanggap. At doon, natapos ang kwento. Hindi sa hiwalayan, kundi sa paghilom. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!